mga kahoy sa mga pagdiriwang na wala naman sa Biblia. Napakaraming aral, imbento ang Katoliko. Pinagmamalaki nila yung mga early fathers nila. Bakit sigurado ba silang pare-parehas ang aral ng church fathers nila? Sa mga viewers po dito, ang Katoliko ang nagsalo ng lahat ng aral pagano. Lahat ng aral na tinatangkilik nyo, pumunta kayo sa simbahan nyo, ang tanungin nyo yung mga pari nyo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga nagdedepende dito sa mga, yun na, kutukan na. Huwag kayo magdedepende sa mga defender, umano daw ng Katoliko dito. Magtanong kayo mismo sa simbahan nyo, sa pari nyo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga taong to. O mag-ikot kayo ngayong gabi, magtanong kayo sa mga platform kung anong tingin nila sa pagdiriwang ng Pasko. Pagan doctrine, lahat ng sagot sa akin. Ng mga hindi defender ng Katoliko na platform ngayon, ng mga nangangaroling. Wala silang alam sa Christmas. Dahil tradisyon daw ito. Masakit talaga pag nakikita niyo yung mga pinapakita ng mga INC. Masakit talaga kasi yun ang totoo. Unbiblical ang mga aral nyo. At doon sa babae naman nagsalita kanina, hindi patay gutom ang mga iglesia ni Kristo. Hindi kami patay gutom. Marunong kami magtrabaho. Hindi kami nagugutom. Kung ako naman ang tatanungin mo, hindi ko kailangan maging katulong sa ibang bansa. Yung pagdedepende ng ang aral ng Diyos nyo, ilagay mo sa lugar. Huwag kang aakyat sa live ng nakainom. Bilang babae, magsalita ka ng bilang babae para nire-respeto ka ng mga lalaki. Simple lang yon kasi. Kung gusto mong irespeto ka ng lalaki, ayusin mo. Napakasakit yan, nakakahiya yan. Pag lalaki na ang nagsabi ng ugali mo, totoo yun. Pag lalaki na ang nagsabi ng ugali mo. Kaya payo ko sa'yo, bigyan mo ng konting respeto yung sarili mo. Pinapanood kita sa mga international debate kasi. Pinapanood kita. So balik po tayo dun sa topic mga kuya, mga ate, no? Dati akong Katoliko, pero umalis ako ng Katoliko dahil sa mga aral na imbento. Aral na imbento. Kaya magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo para malaman yung tunay ang sugo namin, tunay ang tinuturo mula sa mga tinuro ng mga propeta, ng mga apostol ng Panginoon Kristo. Yun po ang tinuturo na aral ng sugo namin at mga manggagawa namin at mga ministro namin at lalo na ng tagapamahala namin. Walang imbentong aral ang Iglesia ni Kristo. Yun lang po, salamat po. Kultong Manalo. Ate, okay ka lang? Around 2 na, mag-argument na tayo. Argumentation, no? Nakikita nyo yung nasa banner. May nakalagay dyan, Ecclesiastico. Ano ba ibig sabihin ng Ecclesiastico? Nasa Biblia ba yan? Hanapan nyo nga ako ng Ecclesiastico o kinopya ninyo sa Katoliko. So ano yung Ecclesiastico? Wala, meron na pala kayong pari ngayon. So, ay dami, yan lang yung argumento ko ha sa ano mo, kasi nakita ko Ecclesiastico eh. So meron na pala kayong pari ngayon. So ngayon, kasi sabi nila hindi daw makikita sa Biblia yung Christmas. Pero talaga bang hindi mo talaga nakita? Sige, explain ko sa iyo kasi mahaba-haba ang oras. Sabi dito sa Genesis 14, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as a sign to mark the sacred times
So ano daw? Magkakaroon ng liwanag. At ang liwanag ang palatandaan sa mga kabanalang kapanahunan. So makikita mo dito, Marie, na meron talaga siyang liwanag na binanggit dito pa sa Henesis. Anong liwanag iyon? Yan yung nakita ni Juan Bautista. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him was made that has been made. In Him was life, and the life was the light of all mankind. So nakita mo, yung liwanag pala dito sa Henesis, at yung liwanag na sinabi dito kay Juan, yan yung palatandaan sa sagradong mga araw, sagradong oras, secret times, banal na mga araw. So ngayon, para matignan mo kung ano yung palatandaan pang iba, ganito ang nakasabi. Isaiah 7, talatang 14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Sinyalis na naman. The virgin will conceive and give birth to a son. Will call him Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us kung hindi mo alam. So ngayon, kasi itong sinyalis na ito, great sign appeared in the sky. Naulit na naman ito, Marie. Pakinggan mo, naulit. Kailan? Nung ipinanganak ang ating Panginoon. Mateo 2, na yung palatandaan sinundan ng 3 hari, 3 wise man. Ano yung palatandaan? Tanglaw na ilaw. So yan yung sinundan nila at nalocate nila kung saan pinanganak ang ating Panginoon na tinatawag na Emmanuel, na God is with us ang kahulugan. Ano daw? Kapiling ang Diyos, hindi kapiling ang tao. So ngayon, sa Revelation chapter 12, a great sign appear in heaven. A great sign. To mark the secret times is the great sign. To mark the secret times, a sign that a woman will conceive. A virgin woman will conceive. Anong nakalagay sa Revelation? A great sign appeared in a heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet. Ano yung binasa natin sa Genesis? Diba? Tunog. And a crown of 12 star on her head. She was pregnant and cried out in pain. Yan yung kapanganakan ng ating Panginoon. So nakikita mo, Marie, kaya pala umalis ka kasi hindi mo pala nalalaman ang nasa Biblia. Hindi mo yan narinig, no? Wala kayong ganyan. Bakit? Kasi sa inyo nakatago sa hiwaga. Ayon sa Biblia, wala nang nakatagong hiwaga. Lahat ay binunyag ni Kristo. Ba't hindi ninyo yan alam? Kasi true church kayo, dapat alam ninyo yan. So mula noon, nung kapanganakan ni Kristo, doon nagsimula ang year 1, 2025 na ngayon. Matuto kayo. Dalawa lang kami doon ni Jordex eh. Akyat ka, Carlo. Host, mabibitin kasi tayo. Baka pwede namang magdagdag ng oras na 12 minutes. Merry Ito ay pinaghandaan din Christmas. namin para yung kabuuang paliwanag namin sa Christmas ng Catholic. Kahit mamaya, yun din sila. 30 minutes sila lang, dito host. eh. O kaya 10 minutes, okay na yun. Pahayag. Baka pwedeng makisuyo. Dalawang Katoliko. Kasi mabibitin tayo. Baka pwede lang makisuyo. Makikisuyo lang, Ate Bexana. Maganda kasi ito. Para hindi puro kwento. Okay? Salamat po. At least may matututunan po kayo sa official stand ng Iglesia ni Cristo ukol sa Pasko. Yan. Iba't ba ang anyo na tinatawag nilang Christmas? Ang
Binagis ng tradisyon na di umano'y siyang pinakadakilang araw dahil kapanganakan daw ng tagapagligtas. Ngayon pa man, kung susuriin ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Katoliko at Protestante, ay marami ang bumabagong katanungan. Una na rito, ang ukol sa tunay na petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang paraan ng pagdiriwang nito. Ano nga ba ang pinagmula ng tradisyong Christmas? Yan ang ating aalamin sa Kaalaman Lahat. Nabiktima na ba kayo ng fake news? Dahil napakarami ng mga misleading social media content para lang makakuha ng likes at hits. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ibabahagi namin sa inyo sa Kaalaman ng Lahat. Ayon sa isang aklat, ang salitang Christmas ay mula sa salitang Christ at Mass. Sa araw na yon ay isinasagawa ng mga Katoliko ang isang misa bilang pag-alaala daw sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay ginagawa nila tuwing December 25. Share ko lang, alam mo ba na hindi mababasa sa alinmang aklat ng Biblia kung ano ang exact date ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Kaya nga, according sa mga authority ng Iglesia Katolika, hindi sinelebrate ng mga unang Kristiyano ang Christmas. Hindi natin yan ipinagtataka dahil hindi nga nakasulat sa Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus. At hindi rin ipinag-utos na ito ay ipagdiwang. At ang isa pang confusing ay paiba-iba ang petsa ng ginawa nilang pagdiriwang. May Clemente Alejandria, April 20 o May 20, at ang marami naman sa silangan ang naniniwala na January 6. Kung controversial pala ang petsa, paano naging December 25? Noong 4th century, tinapon ni Papa Julio from January 6, ginawa niyang December 25. Okay lang ba yun? Wala naman daw nakakaalam ng tunay na petsa. Kaya ano ang tawag ng isang aklat sa pista? Ukol sa kapanganakan ni Kristo. Ang nativity ay isinakristyano kapistahang pagano. Nung ngayon, December 25, yung birthday ng Jesus, naring original celebration kapag December 25. Ang pinagkunan ng petsa ng pagdiriwang ngayon ng Christmas ay mula sa kapistahan ng mga pagano at pananampalatayang mitraiko ng mga Roman. Ang kapistahan daw ng tinatawag nilang Diyos ng Araw, Sol Invictus. Hindi lang petsa ang mula sa pagano, di maging ang iba't ibang kaugalian na ginagawa sa pagse-celebrate ng Christmas. Halimbawa ay ang Christmas tree, Christmas candle, o Christmas light. Hindi ba kayo naniniwala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Bakit hindi ninyo sineselebrate ang kapanganakan niya? Question lang, big deal ba? Kasalanan ba na i-enjoy lang ang mga Christmas traditions? Hello, malilino naman ito. Yan ang ating aalamin sa Kaalaman Lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po nakikiisa sa pagdiriwang ng Pasko o Christmas, sapagkat ang pagdiriwang po nito at yung mga gawain, yung mga tradisyon po na nakaugnay dito ay labag po sa Biblia, mga kaibigan. E baka sabihin po ng iba, hindi ba kayo naniniwala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Hindi nyo ba pinahahalagahan nyo? E bakit hindi ninyo sineselebrate yun? Ang sagot po, mga kaibigan, naniniwala kami sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo at hindi lang po kami basta naniniwala, kundi nagpupuri pa kami sa Panginoong Diyos at lubos na nagagalak sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang tagapagligtas. Gaya po ng mababasa natin dito sa Lucas 2:7 hanggang 14.
This day was celebrated with the chariot race. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kaibigan, napakadakilang pangyayari po ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang ipinanganak po ay ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Kaya mga kaibigan, dapat talaga itong ikagalak dahil oportunidad ito para po sa lahat para maligtas. Subalit, kung meron man po na lalong dapat magsaya sa pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang mga tao po na makikinabang dun sa gagawin niyang pagliligtas. Kaya tanungin po natin ang Biblia, sino po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na ililigtas ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Efeso 5:23. Ganito ang pahayag ng Biblia. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan, sino po ang pinatutunayan ng Biblia na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon po sa ating binasa, ang kanyang katawan na siyang iglesia. Bakit po ang iglesia ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo? Ang binasa natin kanina, talatang 23 po yun. Ang babasahin natin ngayon ay talatang 25 naman. Ganito po ang nakalagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Napansin po ba ninyo, mga kaibigan? Ang iglesia po ang pinaghandugan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. Yan po katumbas nun. Ang iglesia ang tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo. Ating iglesia po kaya ang katawan ng Panginoong Hesukristo na kanyang tinubos. Pakinggan po ninyo at babasahin natin ang nakatala. Dito naman po sa Gawa 20:28 mula po sa isang English na translation. Ang translation po ni Ginoong Laksa. Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan. Take it therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Mga kaibigan, ang Church of Christ o ang Iglesia ni Kristo po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang Iglesia ni Kristo po ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa pagtuturo ng mga banal na kasulatan. Yan nga po ang dahilan, mga kaibigan. Kaya kami po na mga kaalip sa Iglesia ni Kristo ay talagang nagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. At lubos po namin ikinagagalak ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo dahil siya po ang tagapagligtas at ang ililigtas po niya ay ang kanyang katawan na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Hindi po kami nakikiisa sa pagdiriwang po ng Christmas o Pasko tuwing December 25 dahil wala pong mababasa sa Biblia na sa petsang yan, ay ipinanganak ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa tanong po sa atin na big deal daw ba, kasalanan daw ba
na i-enjoy ng iba. Bruno, punta ka Yung dun, mga Bruno. tinatawag na Christmas traditions, samantalang yun daw ay holiday celebration lang naman. Mga kaibigan, narinig at napanood na po natin kanina Sino? na ang petsa at mga iba't ibang kaugalian o tradisyon na nakapaloob po sa pagdiriwang ng Pasko o Christmas ay mula po sa mga pagano. At hindi po tayo dapat nakikibahagi sa mga gawaing pagano sapagkat ito po'y kasalanan sa harap ng Panginoong Diyos. At ang katunayan yan ay mababasa po natin dito sa unang Korinto 10:20. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Kundi, ang inihahandog ng mga pagano ay handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong makibahagi kayo sa mga demonyo. Mga kaibigan, alinsunod po kay Apostol Pablo, ang pakikibahagi po sa mga pagano ay katumbas po ng pakikibahagi sa mga demonyo. Kaya ano pong tagubilin sa mga tunay na Kristiyano? Dapat po ay huwag na tayong mamuhay na gaya ng mga pagano. At yan po ay mababasa natin dito naman sa Efeso 4, ang talata po ay 17. Kaya ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip. Mga kaibigan, ang mga tunay na Kristiyano po, hindi po namumuhay na gaya po ng mga pagano. Kung gayon, kasalanan po sa harap ng Panginoong Diyos ang pagdiriwang po ng tinatawag na Pasko o Christmas tuwing December 25. At hindi lang yon, kundi maging yung iba't ibang mga kaugalian na nakapaloob po dito sapagkat ang mga ito po ay mula po sa mga pagano. Ngayon, alam nyo na kung bakit hindi nagse-celebrate ng Christmas ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat. Sa bahagi pong yan ay nagpapasalamat po kami sa inyong pakikinig na yan po ay official statement po na kung bakit hindi po kami nagdiriwang po ng Pasko na December 25. Wala rin pong Christmas light, Christmas tree, Santa Claus, pulang medyas, palitan ng regalo sapagkat hindi naman yan ang paraan na itinuturo ng Biblia. Dahil sa ang mga Katoliko, mahilig lagyan ng petsa, ang mga bagay na walang petsa, lagyan nyo na rin ng pangalan ng mga bagay ang mga taong walang pangalan. Tulad ng 3 hari o pantas na nagsidalaw. Kaya nga eh. Lagyan nyo na rin ng pangalan. Mamaya explain Tulad ko. ng bunga ng punong kahoy na pagkakakilanlan ng mabuti at masama. Lagyan nyo na rin ng pangalan ng prutas. Baka yan durian, duhat, alatiris. Diyan naman po kayo mahilig mga kababayang Katoliko. So para kayo ay papaniwalain sa mga bagay na wala sa Biblia, ang mga Katoliko po ay handang-handa po na mag-imbento ng mga petsa, ng mga pangalan, ng mga bagay, Andun sapagkat dyan, buka natitiyak po natin, yan Viewers po ay Bakit umalis ka imbento doon? na naman ng mga Katoliko. So, mas Patay mabuti, ka sa akin. tawagin Nandito sa natin libro silang kong Iglesia binabasa ngayon, Katolimo timing. at Iglesia de Invento. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong Patay pakikinig. ngayon si Kung Baseno bakit sa hindi akin. po O, nagdiriwang babasahin ng ko to Pasko mamaya sa kanya. na Christmas Hindi to yung gaya ng tradisyon eh. Katoliko sapagkat tinitiyak Oh, natin hindi to yung sa tradisyon, marami na no? naman pong lasing sa karsada, marami na naman pong kaso na krimen Kaway-kaway dyan na lang sa mga mga Katoliko. istasyon ng kapulisan sapagkat Oy, alam Bruno, natin naging ng regalo, kapag oh. Christmas, inuman na, riot pa more, inuman na, riot pa more. Ano bang anong shot? Soju? Red Horse, puting puting kabayo lang akin. Ay, hello. Di ba na pakinggan nyo yung binasa ko? Genesis 1, talatang Meron akong 16. Viewerista, meron akong alak Ang dito. law na tinatawag nating liwanag ay magbibigay ng Maririsik ako, palatandaan sa mga banal na araw. Meron ako mga dyan, banal na oh, oras. isang wine. To mark
ano ba Ano yun? yan? Isang, Markahan isang ang ice wine, sagradong tsaka mga oras to isang, mark the secret pwede pa time. ipakita yung ice wine. Take Isang note, Baileys. yung liwanag Malaki na yung Baileys iyon ko eh. ay palatandaan na mamarkahan niya yung tinatawag na mga kabanalang araw, kabanalang oras. So ano yung nakita ni Juan? Si Kristo pala yung araw na iyon. Yung light na iyon, hindi siya literally na araw, kundi ibang light na tinutukoy. Yung light pala yung araw na nagbibigay ng buhay. So yan yung nakita ni Juan sa unang Juan, sa John 1, Baileys. verse 4 to 5 to 6. Yan yung nakita ni Juan And na yan Baileys pala yan, ay sinulat na Baileys. doon sa Genesis 1. Hindi ako pwede So alam mo, ngayon, nagkulik ako yung ilaw niyan. na iyon ay naging Mga tao, nakatawang tao whiskey, sa John 1 verse 14. tequila, Ngayon naman, gin, itong ilaw na ito, sabi sa Mateo, tinatawag tequila, itong gin, Emmanuel. ano pa, yung Ibig sabihin, ram. God is with Alam mo us. ano nangyari sa collection ko? Na nakita Inubos ng naman nanay ito ko. ng tatlong pantas. Wala! Sana Ang sa mamahal pa naman pamamagitan ng yun. ilaw ng gabi. So Ang, ano yung nakalagay doon sa Genesis 1? Anong bawal? Ang liwanag na malaking liwanag ay nagbibigay ilaw sa umaga. Ang liwanag naman na isa ay nagbibigay ilaw sa gabi. So kailan nakita ng tatlong pantas? Sa oras na gabi. So yan yung nakita nila doon. dali, Yan yung sign, biowerista. a great sign. Aba, yung puti appeared lang aking biowerista. in the heaven. So yan yung nakita Aba, yung nila. puti lang So yung aking. kinote ni John ay sinulat niya din mismo dito sa Revelation chapter 12. A great Biowerista, sign aba, yung appeared puti lang in the aking heaven. biowerista. A woman clothed with the sun and under her feet, a moon under her feet, and a crown of 12 stars. She was pregnant. Buntis ang babae. So yan yung great sign na palatandaan dito sa Genesis 1. No, Genesis 1 to mark the sacred time. Markahan niya yung sagradong mga Huwag kang umalis. araw, sagradong mga oras. So kailan nagsimula ang kalendaryo? Nung pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Year 1, yan yung panganakan niya. Year 33, yan yung kamatayan at resurrection niya. At umakyat siya sa langit. Year 2025, Hindi yan namin yung promise magpapayag. niya na babalik Si siya Damas pero pa hindi pala. pa nangyari. So baka siguro year 3000. So ano yan? Sagradong Tapos araw pa rin dalawang yan. bobo pa Sagradong pala oras kasunod ko. yan. So kaya pala ang Katoliko, meron tayong tinatawag na kalendaryo na naka-inline sa kapananganakan ni Kristo Ano hanggang sa pagbalik ni Kristo kasi yan yung sagradong mga araw at sagradong mga oras na Dalawang suntok. Isa sa ipinangako magkabilaan. dito Tadyak. sa Genesis 1 verse 14, 15, 16. Nang ilaw ang siyang magbibigay ng sagradong oras, sagradong araw. O in other translation, marami kasing translation. niya. So nakikita niya mga Maraming kapatid, nabugbog hindi sa talaga mali ang Katoliko sa pag-interpret ng Biblia. Pinagsabihan Bakit? ka na huwag kang uminom Bakit na hindi siya mali? puting kabayo niya. Ba't niya nalaman ito? Kung hindi pala kinasiyahan ng Katoliko sa Diyos. Masarap ang Ba't niya Pasko nalaman? niya. Yung Kasi tinatawag nating hiwaga masarap dito, ba't niya nalaman? magbugbog siya. At ba't ba yung Katoliko ang sabi, yung Revelation chapter Punta ka doon, 12 ay Bruno. walang iba si Andun kaming Maria? lahat, oh. Umalis na pala si Marie. Kasi yan pala yung great Umalis na sign, isang kulto. Ako na naman. takilang palatandaan sa ibang translation. A great sign Nabugbog appeared in siya, the heaven. kuno. A woman clothed with the sun. Ano yung sun? Liwanag, light. Umalis na pala si umalis na Ayun, pala light. si Ruben eh. Bumalot sa babae. So, ibig sabihin, buntis. Yan yung in-explain sa chapter. Si Sa Ruben. verse 2. Si Ruben She umalis. was pregnant. So, ibig sabihin pala buntis. Ibig sana, hindi niya Kaya pala nakaya. nakabalot ng liwanag. Buntis. Nung pumunta si Maria doon kay Elizabeth, Lucas 1, chapter 48,
binati ni Maria yung nasa sinapupunan niya sa Kala niya si siguro Juan wala kami Bautista. may debunk ah. Binati niya. Ngayon, yung anak ni Elizabeth na nasa sinapupunan niya, lumundag si Juan Bautista. At ayon mismo sa talata, napuspos ng banal na espiritu ang sanggol na nasa sinapupunan ni Elizabeth. Ba't nagawa ni Maria iyon na mapuspos sa pamamagitan ng pagbati niya? Dahil nasa kanya ang Emmanuel, yung liwanag, yung tanglaw, yung ilaw, yung araw na nagbibigay buhay at nabubuhay tayo para sa Kanya. Nabubuhay tayo dahil sa Kanya, hindi para sa Kanya, na dahil sa Kanya. Siya ang dahilan ba tayo nabuhay. So ngayon, nakikita ninyo mga kapatid, kung may kakayahan pala ang Inang Birhen na sa pamamagitan lang ng kanyang pagbati doon ay napuspos agad ng banal na espiritu. So ibig sabihin, itong babaeng ito, meron siyang dala-dala ding Espiritu Santo. Kasi bakit dala din niya ang tinatawag nating anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? So ibig sabihin, pati yung ama, dala din niya. Akit ka dito, Jabot. Ba't Bakit? wala ka na dito? Basahin niyo sa Genesis. Basahin niyo sa Genesis. At saka sa bautismo ni Kristo. At saka sa tinatawag nating Exodo or ano ba to? Exodo 25. Yung tabernakulo which refers to the yung temple which refers to the Father. Yung kaban ng tipan which refers to Mary. And the table of presence or table of bread which refers to Pinili niya pa Christ yung himself. video nila And sa the menorah which refers to the Holy Spirit. Ano yung nangyari sa Lucas? Wala talagang aral si Ang ama pinili si Maria para ipasok doon yung tinatawag nating anak niya na si Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. So ano yun? Yan yung palatandaan. The great sign appeared in the heaven. A woman clothed with the sun and the moon under her feet, and a crown of 12 stars. Genesis chapter 1, verse 14 to 15, 16. Merong mga tanglaw doon, mga bituin, binanggit. Yan ang bibilin ko, proto-evangelium. So ano yung nakita dito sa 12? Yung bituin na iyon ay tumutukoy Ate Maria sa Flor. 12 star or 12 tribes of Israel. And the representation of the 12 tribes of Israel is the 12 apostle of Christ. Yan yung fulfillment doon. So nakita ninyo mga kapatid, hindi talaga mali ang Katoliko na ipagunita yung tinatawag nating Sinusundan pala Christmas. ako ni Maria Bakit? International Kasi sabi na nga yan sa Genesis, ito ang dakilang palatandaan. Dakilang palatandaan. Malakas ka mang Pag asar. dakila ba, hindi ba ito pwedeng i-commemorate? Di ba ito pwedeng Oo, lasinggero kasi sabi tawag nila ito ipagunita? Dakila nga ni. Ano ba yung dakila? Ay, hindi Diba? masagot. Nakita ninyo mga kapatid. So kung dakila pala ito, dapat natin ito ipagunita. Kasi bakit? Pinagunita nga natin yung tinatawag nating Passover. Ano yung Passover? Yung pagligtas ng Carlo, ating Panginoong Yahweh. Mag-grocery tayo Doon sa mamaya. Tabernacle. Open ka ba? Ng yung mga Israelita, niligtas niya. Ngayon, yung Yom Kippur naman. Ano yung Yom Kippur? Yung atonement of sin. Na si Kristo pala ang tinatawag nating atonement of sin. Nung sinabi ni Juan, behold, the Lamb of God who take away the sins of the world. Tapos itong Lamb of God na ito, yan yung tinatawag nating nagliligtas sa kanila sa Yom Kippur. Busy talaga. At yung Yom Kippur na yan ay kinakain nila tuwing Passover. Ano yung Passover? Sa Marso. Ngayon yung Passover na iyan ay related din yan sa tinatawag nating birth. Si Jordex. Kasi yung birth pala ni Kristo na gagawin siyang Yom Kippur Jordex?
para sa Passover ay yung birth pala na iyon, yan pala yung marking of the sacred times. Sana may natutunan kayo, no? Kasi, nako, tanging sa Katoliko lang yan, nako. Aanyayahan ko kayo na manood kayo ng video ni Dr. Brand Petrie. Dr. Brand Petrie at saka ni Rabbi Hudyo mismo. Rabbi, kalimutan ko yung pangalan niya. Saim, Rabbi Saim. Naglayasan na sila kasi hindi nila matanggap ang katotohanan. Oo. So ngayon, kasi tutol sila, tanungin nila yung sino yung magano na tinutukoy ninyong Katoliko na nagtuklas ng tinatawag na gumawa ng tinatawag nating kalendaryo. Di ba? Kung mali pala ang Katoliko, so wag na kayong gumamit ng kalendaryo kasi ang kalendaryo na yan yung kaarawan ni Kristo mula 1 hanggang Naiyak si Maris sa akin. 2025. Bakit? No? 1 hanggang 2025. So, ilang taon nang nakalipas mula noon nagamit yung kalendaryo na yan. Kasi yan yung sacred times na binanggit sa Genesis. Yan yung palatandaan ng mga banal na oras, mga banal na araw. Diba? At ano daw? To mark the sacred times. Diba? Napakalinaw. So ngayon, kung hindi pala alam ng mga INC iyan, hindi pala nila alam ang explanation na iyan, mag-impake na kayo sa INC. Lumipat na kayo sa Katoliko. Bakit? Wala pala kayong hindi know-how pala kayo, ano pala kayo, walang kaalam-alam. Hindi man sa tumatawa ako na minamaliit ko kayo. Hindi sa ganon, kundi tumatawa ako dahil sa sobra niyong pagmamataas, ganon din yung pagkalagapak ninyo. Oo. Kasi sino ba naman ang mautak na magsasabi ng argumento na hindi man lang niya kayang ma-explain ng maayos? Kaming mga Katoliko, kaya namin i-explain ng maayos iyan at maiintindihan ng karamihan ng tao. Di ba? Kung meron talaga kayong kaunawaan sa scripture, dapat ninyo ma-explain ng maayos yan. Hindi yung bato dito, bato doon, kahit ano-ano na lang pinagbabato. Wala na nagiging yung imbis na bahay sana, imbis haligi, bumato siya ng haligi. Hindi, bahay siya, haligi, bumato ba naman ng yero? Tapos bumato na naman ng sopa. Paano yung mabuo yung bahay mo pag ganun yung batuhan mo? Di ba? Dapat buuhin mo mula sa pundasyon hanggang sa haligi, hanggang sa pinakadulo, mga slabstone, ganyan yung Tagal pagbato. mo, haba ng oras mo. 15 nga ni. 15. I-rate na natin.